For today's video, pag-usapan natin yung YEC VT itong NMAX TechMax. And alamin natin kung may turbo ba talaga itong scooter na to. Alright, so unahin na natin pag-usapan kung may turbo ba talaga itong scooter na to. Actually, walang turbo itong NMAX TechMax. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa Philippine market, walang turbo sa branding nitong TechMax. Unlike sa ibang bansa na ang marketing nito is NMAX Turbo. Ayaw kasi ng Yamaha Philippines na magkaroon ng misconception. Yun na nga, baka isipin ng mga tao may turbo talaga tong NMAX na to. So bakit nga ba naging usap-usapan na mayroong turbo tong NMAX TechMax? Dahil yun sa YEC VT o Yamaha Electronic CVT. So dahil dun, merong turbo feeling. Yung boost ng turbo, di ba? Talagang maarangkada. Merong ganong sensation dito sa TechMax. Explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero pag-usapan muna natin, ano ba yung YEC VT? So alamin natin ang difference ng YEC VT sa conventional CVT. Doon kasi sa conventional, merong may fly ball o kaya merong bola yung pulley. Sa mga nagtutuno dyan ng panggilid, alam nyo to. So yung bola na yun, iba-iba ng bigat yun. Pag mas mabigat, less arangkada, less RPM. Pero syempre mas matipid sa gas yung ganun. Mas maganda ang fuel economy nun. Mas okay din sa pangdulo. While pag nagaan ka naman ng bola, usually yun ang ginagawa ng mga nagtutuno, mas may arangkada yun. Mas tumataas yung RPM. And sa conventional CVT, dependent ka sa reaction ng flyball. Kasi yun ang magpapagalo ng pulley via centrifugal force. Kaya depende na sa bigat ng bola mo or flyball, sa setup mo, yun yung mga makaka-apekto sa acceleration ng motor mo. While dito naman sa YEC VT, electronic na. Wala nang flyball to, walang bola. Electronics na yung nagpapagalaw ng pulley nito. And dahil doon, mas may control ng rider sa acceleration and torque nitong NMAX TechMax. So next naman natin is ano ba yung mga benefit pag merong YEC VT. So unang-una, meron ng riding modes to. Kita nyo yung T mode na yan, it means nasa touring mode tayo. And merong switch dito. Pag pinress nyo yan, magpapalit ka ng mode. So ngayon, nasa sport mode na tayo. S, naging kulay pula, di ba? So syempre yung touring mode, mas chill ride yun, mas relaxed, mas okay ang fuel economy. Pero kung gusto mo naman ng mas aggressive na ride, yung tipong sumasagad yung acceleration mo yung torque, then mag sport mode ka. For me, touring pa lang, goods na eh. Napakalakas na. Compared sa ibang stock na scooter Pag stock to stock na panggilid, I doubt na may makakatalo dito sa acceleration nitong NMAX TechMax. Same category 160cc lang din. Lalo na pag nag-sport mode kayo. Talagang ang lakas. Balik muna nating touring. Ayan. So aside sa riding modes, yung pangalawang benefit ng meron kang YEC VT is meron ka na ring downshifter. Ito guys, merong shifter dito. Kita nyo rin may 3 level dito ng downshift. So sa mga marunong mag-manual na motor, kaya kotse, I'm sure alam nyo yung purpose ng downshift, di ba? Added acceleration, pang engine braking. Try natin dito. Right, downshift. 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 Guys, touring mode pa lang yan Again, ulitin ko, touring mode pa lang yung nakita nyo na yun. Hindi pa sport mode. Pero yun na nga, nakita nyo, kinontrol ko yung shifting or yung downshifting by using this button. Pero dapat at least 15 kilometers per hour yung takbo mo bago ka makapag downshift. Pero may isa pang way para ma-engage yung downshift. Pag meron kayong quick throttle, yung talagang sudden open ng throttle, nagle-level 1 automatic yun. Pakita ko sa inyo. So ngayon hindi tayo naka-downshift. Pag bigla akong tinrottle yan, kita nyo, nag-level 1 kaagad. Automatic yun. So maganda doon, kunyari mo overtake ka nga, pag medyo kakapusin ka na, may kasalubong ka, pag talagang binigla mo yung throttle, bibigyan ka pa niya ng additional boost pa ng acceleration. For me kasi pag nakokontrol mo yung acceleration ng motor mo, added safety yun Kasi again, what if mo overtake ka, medyo nabibitin yung takbo mo, may kasalubong ka na. Pag sa ibang motor, alanganin ka na nun. Delikado na, di ba? Pero dito sa NMAX TechMax, meron kang additional boost pag kailangan mo. Yun na nga, parang turbo boost, di ba? Pakita ko ulit sa inyo dito. Pag coming from stop kayo, pag normal yung takbo mo,
Diba? Walang downshift na nangyari. Pero kung from stop kayo, tapos biglang throttle, kita nyo, automatic naka downshift level 1 kaagad. Kung gusto mong dagdagan, dito na sa shifter na. And paano naman pala i-cancel kung naka downshift ka? So for example, naka downshift level 2 ka ngayon. Kung gusto mong i-cancel yan, pindutin mo lang yung mode button sa likod. Ayun nawala na, di ba? And kung naka downshift ka tapos nag-close throttle ka, mawawala rin. May tanong din, paano kung naka touring mode ka, umaandar, pwede ka bang magpalit ng riding mode? Pwede kang lumipat sa sport mode? Ang sagot dun is pwede. Ang gawin mo lang, di ba, naka touring mode ka, umaandar, isarado mo lang yung throttle, then change mode, then resume ka sa throttle. Tingin ko pwede pa rin naman magpalit ng riding mode kahit naka throttle ka. Pero siguro para lang mas smooth, kino-close ko lang yung throttle. Testingin natin. So naka touring mode tayo, naka throttle, huwag tayo mag-close. Nagpalit naman siya. Yan, mararamdaman mo instantly yung acceleration. So siguro nga para na lang mas smooth, i-close mo na lang yung throttle kahit sandalian lang. Kasi doon sa mga beginners, baka pag maganda yung takbuhan mo, bigla nagpalit ng riding mode from touring to sport, baka magugulat doon sa doon sa added acceleration. So para sa acceleration lang ba yung downshifting? Actually hindi. Para din yung sa engine braking. And for me, mas importante pa nga yun Sa motor kasi mayroong tinatawag na brake fade. Actually, mas common yun sa scooters. Pag nagbababad ka sa preno, iinit yung brake pads mo. Pag uminit yan, pwede kang mawala ng preno. And again, nangyayari talaga yan So, para maiwasan yun, mas maganda mag-engine braking ka. Hindi talaga to, pababa. Walang preno, engine braking ka, level 1. Level 2 ang bagal natin. Halos pahinto na. And hindi ako gumagamit ng preno Isa pa, ayan pababa, engine braking 1, 2, 3. Narinig nyo yung makina lumalakas nung nagamit ko sa Kabyang dati tong TechMax, doon ko talaga na-appreciate yung YECVT. Kasi ang daming palusong doon na matindi. And hindi na masyadong namreno. Talagang ang laking bagay nung engine braking. And aside sa may iwasan mo yung brake fade, mas stable ka rin pag nag-engine braking ka. Kasi pag nag-hard braking ka, di ba, yung front brake mo, usually yan ang ginagamit Anong tendency ng motor? Nagna-nose dive, di ba? Sumusubsob. While pag naka-engine braking ka, mas stable yung chassis mo. Walang nose dive. Transport mode tayo, guys. Alright, level 1, level 2, level 3. Ang lakas. Sobrang mamaw pag naka sport mode. And again guys, all stock tong TechMax na to Ang papalag to sa mga scooter na may karga or naka-upgrade yung panggilid Actually ang ginagawa ko ngayon, tinutono ko yung panggilid ng ADV ko. Yan ang hinahabol ko na takbo yung kapareho ng sport mode nitong TechMax. Hindi ko pa nakukuha yung ganitong takbo, pero lumalapit na kahit paano. Kasi yung stock CVT ng yung stock CVT ng ADV 160 talagang medyo hindi papalag dito sa NMAX. Pag stock to stock siguro sa duluhan, although hindi ako sigurado. Pero kung city riding arangkada, ang lakas nitong NMAX. Yung stock na bola din kasi ng ADV 160 is 19 grams. So talagang napakabigat. Although understandable naman yun kasi nga talaga namang tinono ng Honda yung ADV for efficiency. Napaka fuel efficient, tipid sa gas, chill ride talaga, relaxed. Pero pag nagkaroon na ng Honda Electric CVT, nako, palag-palag na yan. Ito muna tayo. Picture muna tayo dito. So pag-usapan naman natin, para kanino ba tong NMAX TechMax? Para to dun sa mga riders na gusto yung kontrolado nila, yung acceleration, yung engine braking. Meron kang manual input sa isang automatic na scooter. Kumbaga for me, game changer talaga tong YECVT technology ng Yamaha. Pero again, lagi naman kinukumpara sa ADV 162. So mention ko na rin, kahit lamang na lamang sa tech to, pagdating naman sa suspension, syempre lamang pa rin ng ADV 160. Pero nang saying naman na pangit ang suspension nito. Ito, may mga lubak dito. Idaan natin.
For me parang mas stiff or mas matigas lang yung suspension nito sa likod. Wala namang lumalagotok, pero mas ramdam mo yung mga lubak. Kasi dinadaan ko rin lagi dito yung ADV ko eh. Stock suspension pa yun kumbaga mas komportable. Pero kung tatanungin mo naman ako, napakadali lang mag-upgrade ng ng suspension. Ang dami mong options, di ba? Ang daming aftermarket brands na talaga namang magdadagdag ng comfort dito sa TechMax. Pero yung YECVT technology kasi, yun ang bagay na hindi mo naman pwedeng ikabit sa ibang scooter, di ba? Kumbaga like sa ADV 160, hindi mo naman pwedeng lagyan ng YECVT yun eh. Pero guys, syempre depende na yan sa sa preference ng bibili. Alright, so quick vlogging lang pala tayo. Kung gusto niyo naman yung mga ganitong klase ng content, favor na rin, pa-click ng subscribe button below, and please like and share the video. And again, big shoutout sa Yamaha Philippines kasi pinahiram nila sa atin tong NMAX TechMax. Hindi sa akin to Pinahiram lang nila para ma-review natin. And so far, sobrang sarap gamitin. And I'm sure by now, marami na kayo nabasa or napanood na tungkol sa YECVT. Pero mas ma-appreciate nyo talaga pag kayo mismo yung nakatry. Nasabi ko sa inyo guys, ibang level. Hindi ko hina-hype lang Again, ADV 160 owner ako. Pero big fan talaga ako ng Honda and Yamaha brands. Ang pinakaunang-unang motor ko is Yamaha MT-03. Then binenta ko yung MT-03 kasi nga hindi ako makapasok ng expressway. Kalito ko ng Z900. Then unang scooter ko naman yung Honda ADV 160. Pero ngayon napapaisip din ako dito sa NMAX TechMax Silipin din pala natin yung fuel consumption natin kasi hindi ko naman nireset to mula nung pinahiram sa akin ni Yamaha to. So we're doing 33 kilometers per liter all stock. For me not bad yun kasi yung all stock yung ADV 160 ko, ang best fuel consumption ko doon 37 kilometers per liter. Pero pure city riding yun. Alright, so sana nakatulong tong video na to sa mga nagbabalak bumili ng Yamaha NMAX TechMax. And kung may mga tanong kayo about sa scooter na to, comment lang kayo. Sagutin natin yan kung alam ko naman yung sagot. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Sana nagustuhan nyo yung video. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.